unanimous, 13-1-1, di ba? So lahat na nag-participate ay sinabing hindi pwedeng ituloy yung ngayon. So paano naman natin sasabihin na mali silang 13 at tayo ang tama, yung isang kapanigan tama? Parang ang hirap yata nun. Parang lalo lang gugulo yung bansa natin. Anyway. Naku, yan na nga ba sinasabi natin. Leila de Lima, nangingiwo ng sorry sa Korte Suprema. Inuuna nyo kasi ang init ng ulo. Yan ang hirap sa mga pinklawan at dilawan. At dito naman sa video na to, itong si Bambam Aquino, makikita nyo mga kababayan, ang kahibahan niya noong panahon ng kampanya at ngayong nanalo na siya. Ganyan ho ang mentalidad ng mga pinklawan at dilawan. Kaya kailanman hindi ho natin susuportahan ang mga yan. At itong si Toby Chanco, ibang klase ho, ibubulgar niya na ho ang dahilan kung bakit hindi ho siya pumirma dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Napakarami ho natin pag-uusapan dito sa video na to. Jump pack. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Alin ba unahin natin dito sa dalawang dilawan at pinklawan na to? Unahin na ho muna natin itong si Leila de Lima, no? Ito, nakita ho natin itong post na to kay, kay Ma'am Crescent, no? Wag kasi kayong uwakbawi kayo eh. Yan ang problema eh. Ano ho pala yan? Pagka pala binanatan nyo ang Korte Suprema na yan at kayo ay abogado, ano ho yan? Anong tawag dito? Grounds for disbarment yan. Ngayon alam nyo na kung bakit itong si Leila de Lima talagang uwakbawi siya. Yung siya kabado 20 siya eh. Baka madisbar siya. Anak ng toko yari ka dito madam. Ito, Mamayang Liberal, ML Party List Rep Leila de Lima issue an apology on Saturday afternoon, July 28, to Supreme Court CS after she described its dismissal of Vice President Sara Duterte impeachment case as one-sided. Sinasabi ko, huwag kayong masyadong bira ng bira. Kaya yung mga abogado dyan, yung iba nananahimik. Yung mga hindi abogado, yung mga madadaldal na hindi abogado na binabanatan nila itong desisyon na to ng Korte Suprema, may kaalalagyan kayo dyan. Ground for disbarment pala yan eh. Di ba? And contempt, pwede mo pala kayong makontempt. Kaya tayo hindi natin kinikriticize. Kasi baka makontempt tayo na Supreme Court. Katahas-taas ang hukuman yan eh. Pagka kinwestiyon natin ang wisdom ng hukuman na yan, yari tayo dyan. Yang korte na yan, pagka kinwestiyon ho natin ang wisdom niyan, may problema ho tayo dyan. Kaya kailanman, hindi ho natin pwedeng questionin yan. Questionin natin ang legislative, executive, yung judiciary, hindi pwede. Hindi ho mga politiko, mga yan. Yung kanilang pagkakatalaga bilang associate justice, ano ho yan, ika nga. Hindi ho yan dahil sa sikat na apelido, kunyari Ortega, Romualdez, o Marcos, hindi ho sila ganon. O Tambunting, wala ho silang ganong apelido na pagka ikaw mula pagkabata, pinapangarap mo na makapasok dyan sa Korte Suprema na yan. Talagang magsusunog ka ng marami-raming kilay para lamang maging tagapagsalita ng institusyon na yan, di ba? Ngayon, ikaw na pang notaryo lang ang galing mo sa pagiging abogado, hindi ko minaano yung mga nagno-notaryo. Yung iba dyan, side job lang nila yan. May litigator sila. Tapos yung ayaw na ng problema. Ayaw na ng mag-appear sa court, yung mga pahinga-pahinga na lang. Pero meron ho kasing ganun. Meron ho talagang hindi lahat ng abogado magaling. Ito si de Lima, alam niya may kalalagyan siya. Kaya ang ginawa ho niya, uwakbawi ho siya. Binawi ho niya yung pagtawag niya na one-sided dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Eto na ho mga kababayan. Dito ko ho ipapakita sa inyo kung bakit hindi pwedeng pagkatiwalaan yung mga dilawan na yan. Yung mga dilawan, pinklawan, mga talyanista, tensaymada, pare-parehas lang ho mga walang kwenta yung mga yan. Eto ho si Bam Aquino nung panahon na nangangampanya pa siya sa sambayan ng Pilipino. Eto mga kabayan, panoorin natin. Sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin yung pagkain,
yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas. Yun yung mga naningkot kami, yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga Shit! Binubo. O, nagpabola naman kayo. Di ba? Dito kay Boy Pagpag. Nagpabola kayo kay Boy Pagpag. Yan ang nga ho ba sinasabi ko sa inyo. Di ba? Anong panahon na election? Hindi. Palagay ko, hindi yan, ayaw yan ng ating mga kababayan. Hindi yan importante. Importante yung trabaho, pagkain. Yan ang hinahanap ng mga di ba yung mga survey nun, ayaw na sambayan ng Pilipino sa impeachment. Pero dahil nanalo na itong gunggong na to, anak ng tokwa, ito na yung statement niya ngayon. issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Bakit? Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Teka lang. Kala ko bang hindi importante yan? Bawi ka rin pala Parang ikaw si Leila de Lima Yan ang problema sa mga pinklawan at dilawan. Ngayon, ito na yun na nga ba sinasabi ko para doon sa mga kabataang nabudol. Di ba? Yung pre-tertiary education, pinagtatanggol nyo pa tong unghang na to. Ano ngayon? Tignan nyo, yung mga Duterte supporter na tawagin nila yung sarili nila Duterte supporter. Pero binoto nila tong mama na to. Ito para sa inyo. Dapat kayong palakpakan. Ika nga ni Banat Bay, I told you so. Ayaw nyo maniwala. Di ba? Manggaga. Gulang talaga yung mga yan. Gago talaga yung mga yan. Sigurado, yun na. Malayo pa lang. Alam na ho natin, para doon sa mga kabataan na tinatawag nila yung sarili na DDS, tapos pinaglalaban nila tong si Bam Aquino. Ano pa ho, ayusin nyo ho yung mga desisyon nyo sa buhay. Makinig ho kayo doon sa mga nakakatanda. Dahil nakikinig ako doon sa mga nakakatanda, gayahin nyo ko. Paya si Bam Aquino dito. Ano na ba? Dito na ba tayo kay Toby Tiangco? Ito. Lagay lang kita dyan, Bam, ha? Boy, lagay lang kita dyan, ha? Ang labo mo, Brad. Ito. Toby Tiangco ho tayo. To another congressman, Congressman Toby Tiangco. From what I recall, Congressman Toby was not part of that. He did not rather affix his signature in this impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Congressman, are you there, sir? Good evening. It's Pinky. Yes, Pinky. All right, I'm correct, no, Congressman Toby, hindi po kayo pumirma dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Yes, tama yun. Balikan na lang po natin, why did you not sign it back then? Yung sa articles of impeachment, the fourth one. Sinabi ko naman yung reasons ko nun kung bakit hindi ko pinirmahan. But I think, if I remember correctly, the most important thing is that there was may isang bagay na sinabi ko sa'yo off the air na sabi ko ayaw ko malagay on record, di ba? And I told you one of the reasons that I did not sign right after this happened, di ba? Nagpa-interview ako sa'yo, may mga sinabi akong reasons. Pero sinabi ko sa'yo, may isang reason na pasensya ka na, Pinky, hindi ko masabi on air, off the record na lang. I don't know if you remember that. Sabi ko, sa tingin ko may problema doon sa proseso. Di ba? I don't know if you remember. Yeah, I do. Recall that. I told you that. It just has to come from you, sir, not me. Yes, Kasi, I did. Hindi, totoo yun. Sinabi ko sa'yo na mukhang may problema. Ang tingin ko, personal na tingin ko, may problema sa proseso. At kung tayo ay magpa-file ng impeachment, dapat siguradong strictly sinunod yung proseso. Ayokong ilabas yan nun kasi naka 1/3 na, di ba? Tapos ang dami pa, magtatalo-talo pa kami kung sino tama, kung talagang may problema ba o wala. So sabi ko sa'yo, intayin na lang natin kung may mag-file sa Supreme Court kasi hindi ko pa alam nun kung may nag-file o wala. Malalaman natin. So ngayon nag-decide na yung Supreme Court na may problema sa proseso. Sa tingin ko,
Oh. Hindi na natin dapat pagtalunan eh. Sundin na lang yung order ng Supreme Court. Kasi mahirap naman yung nadinig ko sinasabi, magmamass action. Alam naman natin kung ano yung sinabi ng Supreme Court, yan ang ruling at interpretasyon sa batas. Pag hindi na kasi tayo naniwala at question pa natin yung Supreme Court, magkakagulo-gulo na tayong lahat. Ipipilit natin na tama tayo. Yan ho ang tinutukoy nitong si Ma'am Sasrugando Saso. Constitutional crisis. At yun din ho ang sinasabi ng campaign manager ng alyansa ng mga sinungaling at pambubudol. O paano ba yan? Base dito kay Toby Chanko, may problema tayo. O anong gagawin natin yan? Itutuloy ba natin yung mga pagkilos na ikakasanit ang mga merong saltik na to sa utak? Di ba? Mga merong saltik sa utak yan. Yung mga makakaliwa, mga siraulo, yung mga merong diferensya sa utak yung mga yan. Yung mga makakaliwang, mga sympathizer na makakaliwa. Anak ng tokwa. Bantay ho kayo sa mga yan. Wala naman nung matinong ginawa ang pamahalaan. Wala ho silang kinikilalang sangay ng pamahalaan. Judiciary, executive, legislative. Wala ho silang kinikilala. Ang gusto lang nila, mawasak nila pamahalaan. Meron ka sira sa utak. Magkakasa daw sila ng mga malakihang rally. Tignan natin. Na talagang pati itong constitutional crisis, itong impasse na to, sasabay kayo sa kaguluhan, no? Alam na yung problema dyan. Tingnan natin kung saan tayo magpapang-abot, di ba? Pero tayo dito, gusto natin na mapayapa. Kung anong sinabi sa saligang batas, yun na susundin. Ngayon, sino ang makakapagbigay ng pinakamagandang pananaw dyan sa usapin na yan, pag-usapin ng saligang batas, walang iba kundi ang Korte Suprema. Tanggalin na natin ang Korte Suprema. Gawin na lang natin Leila de Lima, Franz Castro, Risa Hontiveros, Bam Aquino. Kayo na lang kaya magdesisyon kung ano yung dapat at hindi nararapat dito sa bansa na to. Tanggalin na natin ang Supreme Court. Mga buwisit kayo. Walang yang to. Pilit ng kabila na tama sila. Sino magsasabi kung sinong tama? Kung Toby, yun na nga po There were some senators initially who were saying that posibleng they might still constitute themselves. Well, they've already constituted themselves as senator judges. Meron na lang pong 7 na hindi pa po nag-take ng oath. Because they won in the last elections. O paano na yan? Yung 7 sasabihin nila, Teka lang. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional, tapos mag-o-oath ako. Abogado pa naman ako, sabi nung isang mag-o-oath. Hindi ako pwede. Baka madisbar ako niyan. Pagsawayan sa Korte Suprema Sinabi nila unconstitutional, pag panunumpain niyo ako. Hindi pwede yan. Kasapi ako dyan sa Senado, pero yan ang kataas-taas ang hukuman. Wala nang mas tataas pa dyan. Anong sumpa-sumpa sa impeachment court? Supreme Court, sila na nagsabi, unconstitutional, null and void. Walang bisa. Walang kwenta. Merong mali. But Tayo, hindi tayo abogado. Nakikinig lang tayo, naiintindihan natin ang pinag-uusapan dito. Itong mga naturingan na ang tagal na naglingkod sa ating bansa, si Bambini. Anak ng toko Mag-computer game ka na lang, Brad. Talk, rather, that they could talk about this and vote on this particular decision of the Supreme Court. In fact, there was reference to the past na it is similar to what happened doon po sa kaso ni former Chief Justice Renato Corona. So everything really, it seems, is up in the air right now, it being a Friday, and it's the President's State of the Nation address on Monday. And of course, mag-uumpisa po ang 20th Congress sa Ganda Lunes. ng timing, Hindi ko alam kung ano sabihin ko dyan, Pinky, dahil ang hirap. Ang akin lang is respetuhin lang kung ano yung desisyon ng Supreme Court kasi parang lumalabas unanimous 13-1-1, di ba? So lahat ng nag-participate sinabing hindi pwedeng ituloy yung ngayon. So paano naman natin sasabihin na mali silang 13 at tayo ang tama?
yung isang kapanigan tama, parang ang hirap yata nun. Parang lalo lang gugulo yung bansa natin. Anyway, sinabi naman na pwede mag-file sa February February 6. 6. Di ba? Opo. So ang ibig sabihin nun, hindi naman mawawala yung accountability. Kailangan lang natin i-file ulit sa February 6. So, ba't hindi lang pag-aralan mabuti, i-file ulit sa February 6, sinunod natin yung Supreme Court, ginalang natin, at naging accountable pa rin yung Vice President. Walang Correct. gulo, di ba? Tapos, from now until February, nakita naman natin ang daming problema natin ngayon. Pwede muna nating harapin ng House, ng Senado, lahat ng mga problema ngayon. Kung Toby marami tayong problema dyan sa House. Ayaw mo ba maging speaker? Ako, susuportahan kita sa totoo lang. Kung Toby, suportado kita kung sakaling tatakbo ka ng pagka-speaker. Susuportahan kita kahit nakasama ka sa alyansa ng mga mambubudol. Bakit? Sobrang gag nung ano nyo nung speaker nyo Di ba? Yung mga tornilyo sa utak parang hindi nahigpitan Itong si Tambi. Ako, suportahan ko yan, si Toby Chango. Saka yung tatakbo siya ng Speaker of the House. Kahit wala akong boto, boboto ako dyan. Dahil pagkatapos ng SONA, di ba, ang pinakamahalagang pag-uusapan yung budget. So we can concentrate on the budget and make sure na it's not a mangled budget na pareho nung nangyari ng 2025. That's it. So That's yun it, lang muna though. siguraduhin natin. Let's look at the positive Buti pa tong si Tiangco, kahit na kaalyado siya ni Bangag at nitong kaaway pala niya si Romualdez, no? Kasi sinisisi siya kung bakit. Ngayon, ito si Tiangco, sinisi niya nga sa representative kaka-impeachment. Yeah. Pero ayaw ho nilang pagbintangan yung isang kung sino talaga ang nagpatalo sa mga kandidato nila. Yun yung pag-kidnap kay dating Pangulo Rodrigo Duterte patungong dahig Netherlands. Di ba, Toby? Nahihiya pa tong si Toby. Ayaw niya i-acknowledge na isa pa yan, yung nangyari na yan kay Digong. Isa yan sa mga nagtulak sa mga kababayan natin na hindi iboto yung mga alyansa ng mga manggagamit at mambubudol. Nung ginawa kay Digong yan, anong ginawa nitong si Camille Villar? Anong ginawa ni Amy Marcos? Anong ginawa ni Soto at nito? Dumistansya sila kasi may problema dun sa decision na yun. Hindi mo pa kasi linubos-lubos binanata mo na si Tampi, hindi mo pa linubos. Sinasabi ko sa iyo, Toby. Tuloy. Huwag na natin tignan yung masaya ba tayo o sa tingin natin mali ba o tama yung Supreme Court. Kasi the Supreme Court can never be wrong. Diba? Yan ang prinsipyo dyan. They're always right. But Kasi pag sinabi Kong natin, Toby, does it kind of like weaken the resolve of the House of Representatives, especially during the 19th Congress when you had about 215 of them who initially signed, and then maybe 15, 20, or 35 more who signed more than one-third of what is allowed in the Constitution. Did it weaken it? Siguro sa Tagalog, pwede pang sabihin na sampal ho ba ito sa mga naniwala at pumirma ng impeachment complaint against the Vice President? Huwag na natin pag-usapan yan, Pinky, magkakasakitan lang Ang sinasabi ko lang, ako kasi, Itong si Toby Tiangco, kabado 20 din siya. Baka bukas, sa Lunes, siya ang ipapaksa nitong si Princess Abante. Di ba? Alam niyo naman yung mga reporter dyan sa House of Representatives, mga kupsya mga yan Baka tanongin to si Princess Abante, anong masasabi niyo doon sa statement nitong si Congressman Toby Tiangco na sampal sa mukha ng mga pumirma sa impeachment, yung decision na yan na CS. Yari na naman si Toby Tiangco. Ika nga, okay na yan, iwas pusoy ka. Dahil sa Lunes, magiging Speaker of the House ka na. Palakpakan natin tong si Toby Tiangco. Yan, mga ganyan ang galawan dapat ng Speaker of the House. Ayaw ho niyang mawasak ang institusyon dahil lamang sa pansariling interest. Di ho natin yung kaalyado. Pero dahil sumusobra na ang kakups niyang si Martin Romualdez, kahit sino na lang ang papalit dyan, siguro pwede na. Wala na ho siguro magiging mas grabe o mas demonyito. Wala na ho siguro pwedeng mas gagawa ng masamang bagay na ginawa na yan ni Martin Romualdez dyan sa mga papalit sa kanya sa House. Siya lang ho kasi ang merong lakas na loob na gumawa ng mga ganyang kasasamang bagay dyan sa House, yang si Martin Romualdez. Ngayon, kahit sino pang ipalit natin dyan, pwede naman yan si Paulo Marcoleta.
gawin natin Speaker of the House. Yeah, di ba? Kung Paulo, sino ba? Sino bang pwede dyan? Ng Petrang Garapa, yan. Takbo ka na, Brad. Suportado ka ni Atty. Rowena Guanzon. Very by the book pagdating sa mga ganyang bagay. If you will recall, in, I think, yung corona impeachment, di ba ako lang isa ako sa mga hindi pumirma nun nung corona impeachment. At ang sinabi ko nun, hindi sinunod yung proseso. So sa akin, napakahalaga talaga yung proseso. I'm just being consistent doon sa bagay na yon. And isipin natin, accountability of the Vice President is part of the rule of law. No? Nako. And ang pinaka-importante, the rule of law is based on what the Constitution says the law is. Diba? So kung gusto natin ng rule of law, gusto natin ng accountability, yan ay base kung sa anong interpretasyon ng Supreme Court doon sa batas. Okay. No, kasi laging may 2 panig yan, 3 panig. Magtatalo-talo. Sino magsasabi kung sino tama? Supreme Court lang. So ang akin lang, sundin natin Supreme Court. Pwede pa naman, hindi naman sinasabi she has to be accountable. Yes, she will be accountable pagdating ng February 6, di ba? O di i-file ulit sa February 6. Na yun, Paano yun, kung Toby, kung wala nang pipirma? Wala nang 150 million. Di ba? Ano lang naman, kaya may pumirma dyan kasi may 150 million eh. Paano yun? Wala na silang pambayad, ubus na budget. Nanto ko, mamangangako na naman sila. Itinaon pa naman itong mga siraulo na to yung pagpa-file February. 'Di ba? Pagkatapos ng budget ay tama, may pondo nga pala. Ay nanostra ni Tamba to. Sa tingin ko nanostra ni Tamba to. February para kung sakaling di makalusot, February ulit may budget na. Okay na budget. Talagang matindi ang pagdating sa kaperahan itong si Tambalusos ay mahusay. Sa dami ng problema natin, ang siguraduhin ng House at ng Senado is yung budget ay hindi na mangyari ulit yung nangyari noong 2025 budget. Paano so lahat paano na lang yung mga magnanakaw yung kasama dyan, kung Toby, kung hindi mangyayari yung yung hindi mare-replicate yung kasi kabalin to na ang budget na 2025. Dapat maulit to. Ikaw naman, Diba? So, tignan na lang natin kung what we can make best out of the situation. Kung ano pwede natin gawin pinakamabuti dito sa sitwasyon natin ngayon. Just to siguro read some of what was written in the decision. The court said it is not absolving the Vice President correct, Duterte diba? from any of the charges against her, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Mabilis lang po, Kong Toby. Nung sinabi niyo po nga sa akin noon na I could not say, na sabi mo may mali doon sa proseso, just quickly, sir, ano ho ba yung nakita niyong mali sa proseso? Hindi, yung talagang duda ako kung pwede talaga yung prosesong ganun di ba? Yung unang-una doon sa Constitution, di ba? Kung babasahin natin yung Constitution, wala namang SecGen na sinasabi doon sa Constitution, di ba? Na sinasabi, upon receipt of the House, dapat within 10 days added into the calendar of business, di ba? Order of business, no? So, yun So, talagang, isa sa mga dahilan yon kung bakit hindi ako pumirma nun. Kaya lang ayaw ko lang sabihin nung panahon na yon. Kasi nga, out of due respect doon sa mga kasamahan ko na pumirma at nakuha na rin nila yung 1/3 na number. Bakit pa ako magsasabi kung ano yung dahilan ko? So, pero yan yung isa sa pinakamabigat na dahilan na hindi ko lang masabi nung panahon na yun. Kahit ngayon, nag-rule yung Supreme Court, ganun. Malaya mo nang nasasabi ngayon. Ayun. Malaya na. Nakalaya na itong si Congressman Toby Chanco sa lahat ng kaganapan na to. At sa Lunes, magiging Speaker of the House ka na. Congressman Toby Chanco. Palakpakan natin. Kung sakaling mag-speaker ka, kung Toby, yung budget, wag mo nating, alam naman namin na magnanakaw kayo dyan. Yeah. I mean, hindi na lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na maraming katarantado ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Hindi naman lingid sa kaalaman yan. Ika nga, bukas na libro kayo.
Sa sambayan ng Pilipino, yung House of Representative. Bukas na libro yun. Alam namin yung mga kalakaran niyo dyan. Alam namin mga kagaguhan na nangyayari dyan. Pero hindi ko sinasabi magnanakaw tong si Kong Toby, ha. Yung mga ibang kasama niya dyan. Diba? Ngayon kung sakaling maging Speaker of the House ho kayo sa Lunes, papasok na ho ang budget season. No? Kaya ayusin ho natin. No? Wag ho tayong magpadala o sa bagay, wala na si Martin Romales kasi siya ho talaga yung pinakamarahas pagdating sa kaperahan dyan sa House. Siya ho ang mastermind ng mga kabalbalan dyan. Sa totoo lang, yang si Tambaluslos. Yan sa impeachment ni VP Sara, sinong mastermind? Sa TWADCOM, sinong mastermind? Sa Committee on Bad Government, sinong mastermind? Sa TRICOM, sinong mastermind? Mastermind nula yan si Tambaluslos. Siya ho talaga ang utak sa lahat ng kabalbalan na nangyayari. Kaguluhan dito sa impeachment na to, diyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang sa malamang. Yang yung Tambaluslos na yan, talagang siyang may kasalanan, di ba? Ayun na nga mga kababayan. Dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Leila de Lima, ha? Huli mo na yan. Huwag mo na uulitin yung sinabi mo. May kalalagyan ka sa Korte Suprema. Maraming salamat po.